Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. I would like to introduce to you our NGN passer, Miss Vanessa Jane Atelian, USRN. Hi, Ma'am Vanessa. Hello Hi. po, good evening. We would like to know you better, Ma'am Vanessa. Could you share us your educational background leading up to your NCLEX preparation? Actually, sir, ER nurse po ako dito. By the way po, I am Vanessa Jane at Ilano Mm. po, 27, o di ba, 27 years old. Wow. ER nurse po ako dito sa Cebu for 3 years. Pero ngayon po, as of now, hindi na po ako dito sa Cebu nagtatrabaho. Ano po ako, tatrabaho po ako sa Riyadh na as ER nurse din po. Pero sa Mm. ngayon, resign po ako. Kaka-resign ko lang po kasi to-transfer po ako ng ibang hospital po. Pero sa ngayon, Mm. nagpa-practice po ako sa next trabaho po. Kaya ako nandito sa Nice. Pilipinas. Diyan din po ba, ma'am, kayo Ano po, mag-a-apply sa Philippines? Ayan. actually po, nagpa-process po ako for application sa Riyadh po as of now. Kaya po ako nandito. Actually, kakadating ko lang nung March 30 sa previous ko pong trabaho, same sa Riyadh din po. Pero ang gusto kasi ng hospital ko, sa bagong hospital ko, kailangan po muna mag-exit bago ako Mm. transfer sa kanila. Kaya ako nandito ngayon. Okay, ma'am. That's good no, ma'am. Maganda ang nagiging natin resulta. So, ma'am, ano po yung natin, yung mga naging working experience po natin? So yun na nga po, ER nurse po ako for 3 years dito sa Cebu. Sa Riyadh po, sa previous kong trabaho sa Riyadh is 2 years din po ako. ER nurse din po. So mga total of 5 years na po ako sa career ko as a nurse po. That's nice. How about your Yes preparation po. naman po, Ma'am Vanessa? Sa preparation ko po, so ito po kasi yung nangyari. First po, wala pa po talaga akong balak mag-take ng exam. I mean, mag-take ng NCLEX. Last year ko pa lang po napagdesisyonan after ng prometric exam ko. So natapos ako ng prometric ko nung January 2023 po. Ay, right after po nang nakapasa ako sa prometric, doon na din ako nag-start na sabi ko sa sarili ko na gusto ko na pong makamit yung pangarap ko na makapunta po ng Amerika. So, that month po din, pagkatapos na na-receive ko yung report ng Prometric, start na din ako na practice for application sa NCLEX. So, nagtanong lang din po ako sa mga kasama ko kung paano yung pag-process. Tapos, actually, wala po talaga akong idea kung ano yung paano siya i-apply. At the end po, bumagsak po ako sa processing po sa Illinois, State of Illinois. Actually, Mm. may hindi po, ano tawag na? Kasi po, Illinois is more expensive than the other state po. Mm. Hindi ko kasi alam yung regarding po sa Texas, sa New York, na medyo cheaper siya compare sa Illinois. Nag-start na ako nag-process na ako lang ng Illinois, tapos may nagsabi sa akin niya, ba't nag-Illinois ka eh, may New York naman, may Texas na mas mura, ganito, ganyan. Sabi ko, wala na atrasan kasi nag-start na po eh, nagbayad na po ako, ganito, ganyan. So yun na, nag-start ako noon, nag-process ako noon nung January. Actually, sabay din siya nung nag-apply ako for scholarship ng IPAS. So, ang una kong in-applyan is yung scholarship kasi nakita ko siya sa Facebook mismo, yung scholarship. So, tinry ko siyang, in-applyan ko siya, tas luckily po, nakapasa po ako as scholar ng IPAS. I think Phonetics, I mean. Isa po Phonetics. akong phonetics scholar. Tapos, doon na din nag-start yung application ko. So yun na, pinagsabay ko na yung review ko at saka yung ongoing ng processing ng papers ko. Sa ano na yun, sa cycle 9 na po ako nag-start sa review, IPAS review po. Cycle 9, which is February ata yun. I'm not quite sure. Yes po, February, mga ganun po. February Tapos, 2023. yes po, last year po. February 2023 po ako nag-start cycle 9.
How did you structure po your study schedule? Ganito kasi yun, sir. Nung time kasi nung nag-apply ako, before po kasi ako actually na nasa Riyadh na ako nung time na yon. ER nurse po ako 2021 sa same company po, which is sa previous company po, sa same company for 8 months. 8 months lang po yun kasi sa same na company na yun, sa same na hospital, may inoffer po sila sa akin na may isang clinic po sa isang compound ng Riyadh na kailangan ng nurse. So, kinuha nila ako. So, naging triage nurse po ako sa isa-isang village, kumbaga compound ng isang Riyadh, ay sa compound ng Riyadh, sa isang lugar doon. Tapos, 1 year lang po yung contract noon. So, nag-start yun August 2022 po. Nag-start po yun August 2022. So, doon na din nag-start yung reviewing ko sa Prometric. Nag-take ako ng exam ng Prometric, December. So, natanggap ko po yung result, January. So, January din ako nag-start ng NCLEX. So, sa clinic kasi, sir, may time talaga ako. Mahawak ko yung time doon. Kasi nga, Mm. unlike sa ER, medyo busy. Sa clinic ko kasi is, oo, 14 hours po yung duty namin. Pero dalawa kasi kaming nag-duty doon. So, hinati namin yung oras. So which is 7 hours lang po kami. So morning at saka PM shift. Ang ginawa ko, ang technique ko po sa pagre-review is, ang scheduling kasi namin is, kung this week po, example this week, morning shift ako, tapos yung kasama ko, PM shift. The next shift na naman po, sa the next week na naman po, PM shift na naman ako, tapos siya naman yung AM shift. Ganun po yung scheduling namin. So, kapag morning shift po ako, yung technique ko po sa pag-aaral, kasi yung pasokan namin is 8 a.m. So, pagpasok ko, 8 a.m., kung ano yung topic from yesterday, nire-recap ko po siya. Mm. So, up until po matapos yung clips, yung video po. So, I think matatapos siya mga 12 or 1, mga ganon, approximately 1 p.m. So, ang next shift po kasi namin is 2 p.m. Yes po, 2 p.m. So, ano lang po, magre-relax lang po ako para sa next po klase. Dito kasi sa Riyadh, sa Riyadh kasi sir, yung klase po kasi, yung oras doon is 3 p.m. po. Dito sa Pilipinas is 8 p.m. So, talagang may Sakto. oras po kami. Oo, may oras po kami. So, after po sa morning ko pong nirecap ko yung video, magre-relax po ako kasi hintayin ko na lang yung kasama ko sa next shift. Tapos, dun kasi sa compound, sir, dun na, stay in kasi kami, dun din yung bahay namin, dun lang din yung area ng clinic Oh, namin. wow. Tapos, may isang parang mini store doon, which is doon located yung clinic namin. May coffee shop doon. So pag alis ko sa clinic, didiretso talaga ako dun sa coffee shop. Tapos doon na ako mag-aaral, doon na ako mag-start sa klase ko. Hindi na ako uuwi. Kasi ano na, yung time na din, so mas accessible kasi sa akin yung place. Tapos, yun na, pagkatapos ng klase ko, sa 3 p.m., matatapos siya mga 8 p.m. Depende po. Kasi may iba po, 4 hours, 5 hours. Pero tinatapos ko talaga siya. Kasi nga, okay yung oras ng klase kasi dun sa Riyadh, sir. So, matatapos siya 8 p.m., ganon. So, saktong-sakto siya. Unlike dito sa Pilipinas, mga late morning na, 12 p.m., ganon, ay 12 a.m., AM. 1 a.m. So, talagang bilib ako sa mga kaklase ko na ganon, mga 1 a.m., 2 a.m., mga gising pa, ganun, kasi nga sa Yeah. review. Kaya, yun. So, yun po yung routine ko. Pag morning shift po ako. Tapos, pag PM shift po ako, ang ginagawa ko is, ang gigising ako ng 10 a.m. Doon ako mag-start magre-review sa video from yesterday. Hindi ko siya matatapos kasi nga limited lang yung oras ko. So paputol siya. So pagpasok ko sa 3 ay mga 2, ganon. Ready na ako for next class, ganon. Pag natapos na naman yung klase, i-continue ko siya.
yung naputol na recap ko sa morning. Po yung routine ko hanggang sa na-end po yung contract namin dun sa compound. Nag-request po ako na bumalik sa ER. Kasi yun kasi yung area ko talaga, which is scholar ako sa phonetics. Nag-interview na din ako dun sa Tennessee, may hospital na din ako sa Tennessee. Tapos yun din po yung ina-advise sa akin na mas mabuti ng ER nurse ako. ER yung area ko kasi nga magiging ER nurse din ako soon in God's grace sa Tennessee Yes. po. Yes po. So, yun, doon na nagbago yung timing ko sa pag-aaral at the same time sa work ko kasi nga nung na-transfer nung bumalik na ako sa ER, iba na 12 hours shift na yung duty ko. Tapos syempre, ER, busy, sobrang busy, tas wala ng oras, mag-aaral, ganito, ganyan. So, pag-uwi, pagod, gutom, pagod. So, magre-prepare pa for pagkain, ganun. So, wala na talagang time. Kaya, ang ginawa ko is nagre-request po ako for night shift po ang request ko kasi nga sanay ako sa night tapos pina-practice ko din yung sarili ko na mag-aaral sa morning. Pina-practice ko yung sarili ko din na sasagot ng mga questions sa morning. Kasi nga Mm. yung plan ko na kukunin as exam date and time is morning. Mm. Morning talaga. So parang sinasanay ko yung sarili ko na morning. Yun po, pagkatapos po ng duty ko sa 12 hours shift ko, pagdating ko sa bahay, actually hindi kasi siya bahay talaga kasi ang setup namin sa accommodation sa Riyadh is sa isang room, tatlo po kami. So, Mm. ano lang, maliliit lang yung area namin. Pero carry lang naman yung yung place. So, ang ginagawa ko, doon ko dinidikit sa dingding ko, kung saan banda yung area ko, doon ko dinidikit mga notes ko. As in, sir, lahat akong every corner po ng dingding ko may mga sulat. Doon ko lahat sinusulat lahat po Amazing. hanggang sa natapos. Ah, Talaga, I mean, hindi ako makapaniwala din sa sarili ko na nagawa ko yung lahat. Like, tinitignan ko siya. Parang sinasabi ko sa sarili ko na, talaga ba, nagawa mo tong sulatin lahat? Ganun. Kasi, actually, grabe sir, parang four corners of my room, may mga sulat talaga siya. Ganun ko talaga, dinedicate yung sarili ko na mag-aral. Ganun That's po. nice, Ma'am Yes. Vanessa. Yung discipline Yes approach nyo po, no, in create your study schedule po, it really plays a po. crucial role po, no, in achieving your success naman. And I'm very amazed din po on how you able to balance your study with other commitments like your work from less than 12-hour shift to become 12-hour shift. And you have Yes. demonstrated po yung ano no, strong time management skills naman. Yes And po, talaga sir. dito nyo po makikita yung ano nyo eh, yung dedication nyo in sticking to your study schedule. That's why ma'am, you Yes have achieved po. the ano po, Yes the po. NCLEX. Actually po, ang ginagawa ko po yung lahat, isa din po sa reason is yung pera. Sir, ang mahal. Grabe. Yes. I mean, every time sa sahod ako, dun ko nilalaan yung sahod ko sa payment na naman, Mm-mm. payment for the next step. Kasi nga yung application for Illinois is, ano siya, three steps. Tapos, medyo matagal pa. Tapos, yung isang step, hindi siya, kumbaga, isang paper lang yung ipaprocess. Hindi po siya ganun. May mga CES pa, may mga FBI, fingerprinting, Mm-mm. ganun. At sobra tapos ang mamahal. Every step ang mamahal. Sabi ko, wala bang mas mura dito? Kasi nga, grabe, ubos talaga yung pera ko sir. As in, tapos, so yun na nga, sabi ko sa sarili ko, dapat ko talagang itodo to kasi mahal. Yun kasi yung parating sinasabi ni Ma'am Rosenda, yung mga teachers natin na kailangan one take lang kasi mahal. Pera talaga is important, di ba? Aminin. Yes. Totoo. Isa sa important is pera, ganun. So, yeah, at saka yung effort din po, so sayang din po, di ba? Ang ganda rin po ng mga sinabi niyo, ma'am, no, with regards to the processing din. Somehow you have shared po kung ano yung mga steps ng
Illinois Board of Nursing po, no? At least sa mga classmates natin na nakikinig ngayon na under Illinois Board of Nursing, nakukuha po tayo ng tips from Ma'am Vanessa on what to So, expect po. which is, ang sa Illinois po kasi sir is, may CES na siya. Kasali na yung CES, which is yung credential thingy, which is, ang kailangan po yun pag nag apply for the next step pagkatapos ng exam po. So, nung yung sa mga case manager ko po, nagtatanong sila if ever may CES ako, ganito ganyan, which is, meron na ako kasi nung nag-apply ako, kasama na siya sa requirements bago ka makatake ng exam. Which is, maganda siya kung nagtitake kayo for Illinois. Kasi ano, nakapackage na talaga siya, yung fingerprinting, Mhm. lahat-lahat. As in, okay na po siya. As in, nakapack na siya. So, para pag, ano na, pag nakapasa na, last na lang yung, ano, i-comply sa mga Mhm. papers, ganito, ganyan. Ang galing. How about ano po, Ma'am Vanessa? Yung mga study materials po that did you use po that you think po na nakatulong sa inyo on your Mm, preparation for NCLEX? Nung start kasi, 'di ba may ino-offer yung iPass na Moodle? Yung Mhm. Moodle kasi actually nung kaka-start ko lang sa review, wala po talaga akong idea din sa Moodle. Hindi po ako mahilig sa mga ganto-ganto sa mga phone, sa mga Eki-teki. ganyan. Oo, ate, wala po talaga akong idea. Tapos, ano lang, explore lang ako. Tapos, doon ko nalaman, while nagre-review po, while nag-a-attend ng live lectures, ganito, ganyan, doon ko nalaman na may mga print out pala doon. May mga topics na kailangan Mhm. ipiprint right before ng klase, ganun. So, doon ko nakita lahat. Actually, yung materials ko lang po is iPass, pure iPass lang at Mm. saka yung roadmap. Yun lang, print ko talaga siya lahat as in, ubos yung pen paper namin dun sa lab. Luckily din po kasi nasa clinic po ako nung time na yun. Tapos may printer kami. Ay talagang gamit na gamit yung printer namin doon. Gamit na gamit yung printer namin. Tapos actually po, sorry, may kasama po ako. Yung kasama ko po sa work, iPass baby din po siya. Ano Oh, po siya? nice. Oh yes po. Shout out kay Grace kung nanonood. Ano po siya, iPass sa review center po din siya. Tapos parang cycle 10 ata siya. Kasi ang naalala ko, ako po yung una nag-apply, tas sumunod siya. Nung nakita niya Mm. ako na nag-process, sumunod din siya. Pero I think parang a cycle 10 po siya. So yun na, kaming dalawa po yung nag-print doon. Gamit na gamit yung printer namin doon sa clinic. Tapos, lahat ng topics, lahat ng mga kailangan ipiprint, na-print ko po, sir. Pati yung mga sinend po ni Ma'am Pau. Actually, si Ma'am Pau po yung coach ko. Every time po, monthly, nagko-coaching kami ni Miss Pau. May binibigay po siyang mga materials din. So, yun din po. Print ko din yun. Then, ano po, visual learner po ako. Mas naalala ko po pag nakikita ko siya. Gusto ko colorful yung mga papel ko, ganun. Oo. Tapos may sinend si Ma'am Pau sa akin na grabe ang, ganun siya kakapal sir, pero worth it naman siya. Colored siya, more on pictures, which is, ang ganda niya. Dun nakakatulong din yun kasi nga visual learner po ako. So yun, isa din yun sa materials ko. At saka, ano lang, keme-keme na lang yung nasa YouTube, pang notes-notes, ganun. Pag ano po, pag walang klase, tas, di ba may times din po na postpone po yung klase, hindi available yung lecture, ganito, ganyan. So, ang ginagawa ko, pag short lang yung time ko, hindi talaga yung mahaba. Kasi yung mahaba, sir, ang ginagawa ko is yung, nire-recap ko po yung video. Pero Mm. kapag limited time lang po, ginagawa ko is, ano lang, mag-YouTube, like simple nursing, mga ganun. Kung ano lang yung mga nakikita ko sa YouTube, yun lang, nag-notes-notes ako. Tapos, dun ko na lang ni-insert yung mga nalalaman ko sa YouTube, dun ko na lang din ini-insert kung ano yung mga nalalaman ko sa iPass, ganun. Kaya, yun, parang napagtandit-tandit lahat, ganun. Pero somehow no, Kaya Ma'am ang Vanessa, dami. ang pinaka-main na concept, mastery concept ninyo is from iPass Ay, lectures. yes po. As in totally iPass po. I would say po na
99% po iPass. Doon ko nalaman, tas na-appreciate ko din yung iPass, the way mag-lecture yung mga lecture. Kasi nga, iba yung approach nila sa pag-lecture. Yung the way sila mag-lecture, parang ganun, hindi ko Mm-mm. ma-explain, pero the best We get talaga, you. the best. As in, grabe, the best po yung mga lecture sa iPass. And doon ko na-appreciate yung pagiging nurse ko. Kasi honestly, sir, nung nagtatrabaho ako dito sa Pilipinas, grabe, ano lang, limited lang yung alam ko. Oo, nakapasa ako, NLE, pero hindi talaga sapat, sir, nung nagtrabaho na ako dito sa Pilipinas. Parang, ano lang, inject lang, ganun, bigay gamot. Hindi, as in, honestly, halos lahat ng gamot, wala pa po akong idea. I mean, konti lang yung alam ko sa mga gamot, ganito, ganyan. Dito ko lang sa iPass na appreciate yung pagiging nurse ko kasi ano yung mga nalalaman ko sa iPass, sa mga lecture, doon ko siya ina-apply. Actually, nasa Riyadh na ako nung time na yon. Tapos doon ko na-apply yung mga nalalaman ko, ganito, ganyan. Tapos alam ko na yung mga limitation ko. Tapos alam ko na paano i-approach yung mga doctors ko na ito, parang may Wow. mali sila. Tapos alam ko to, ganito, ganyan. So, parang masastop ko siya from there. Kasi yung alam ko, may instances din kasi na naalala ko, yung isang doctor namin dun sa Riyadh, nagbibigay siya yung pasyente ko is hypertensive. Tapos, yung blood pressure niya parang umabot ng 180 ata, o Wow. 200. Tapos, may wheezing din siya. Gusto ng doktor na ipabigay yung labetalol. Gusto kasi yung labetalol sa Riyadh, sir. Gusto niya ipabigay yung labetalol. Tapos, dun ko nalaman na bawal yung mga olol-olol, yung mga beta blockers sa CBT. mga may wheezing, ganon. How easy, So, no? dun, oo, as in, tas, ano ko nabiak ko na yung ampule ng labetalol. Tapos, doon ko naisip na, wala, bawal tong labetalol sa ganito. Tapos, doon ko in-approach si doc na bawal yung ano, yung gano'n. Yung- parang kumapal yung face ko doon. Pero, di ba, safety din ng pasyente. Doon ko parang na-stop siya, pero yun na nga, up until na ano lang, binigyan lang namin siya oral, hanggang sa bumaba din. Actually, sir, praise God, wala akong naibigay na beta blocker, o ganon. Pero bumaba yung blood pressure niya. Ano BP. lang, mga amlodipine, ganon lang. Pero doon ko na-stop yung doktor na wag ibigay yung labetalol, which is doon ko na-appreciate talaga na galing to ay Ah, galing wow. iPass. Sabi ko, iPass baby to. So, sabi niya, so, yun, happy din ako para sa pasyente kasi nga, ano, discharge siya without anything happen, ganon. So, okay naman. So, safe naman si patient nung time na yun. Tapos, so yun, iPass lang talaga. The best talaga ang iPass. As in the best. Hanggang sa nag-take ako ng exam, buo talaga iPass po ako. Buo. That's, that's so nice to know, Ma'am Vanessa. Definitely po, ang mga lecturers natin ay proud. Na proud po talaga sa Yes inyo. po. Kasi di ba, Ma'am, imagine natin, no? We're not just learning the topics po. No? They Yes are po. preparing us how to be a safe nurse in the Yes future. po. And ginagamit mo na siya right after you took the Yes exam. po. Actually, lately lang po yung nangyari. This year lang po, mga January, ganun. So, yun. So, paalis na din ako nun para isain na. So, di ba, It's ano galing. po Galing natin. talaga na iPass po yun. Po. Actually, before, hindi ko po alam yung mga ganun. I mean, sorry, na nagtatrabaho ko dito, parang wala talaga akong idea. I mean, oo, may konti lang yung, ano, yung alam ko. Ganun, yung mga omeprazole, yung mga ganun. Pero yung mga heavy na gamot, yung mga ganun, wala. I mean, yung mga contraindication, yung mga dapat hindi ibigay kasi nakaganto yung pasyente. Wala, dito lang talaga sa iPass ko nalalaman. Kasi iba din kasi magde-discuss si Sir J. Gusto ko the way mag-discuss si Sir J kasi from the bottom talaga. I mean, as in, pathophysiology from the bottom talaga. Tapos, while nagde-discuss si Sir, dun ko, ang daming, ganun pala yun. Ang daming lumalabas. While nagre-review ako, ang daming lumalabas na, ganun pala yun.
Hindi ko yun alam. 5 years na ako 5 years na ako sa career ko, but hindi ko yun alam. Yung ganun. As in, believe talaga ako kasi kay Sir J, the way siya mag-discuss, yung mga ganun. Yung ibang lecture din po, as in, believe na believe po ako sa IPAS po. Yun lang. Thank you, Ma'am Vanessa, for trusting IPAS Online Review and Mentoring Academy po in choosing and helping you po in achieving po your American dream. Kasi totoo Yes naman po yan na po. ma'am, even myself, I only utilize IPAS Online Review, lectures, the roadmap, and with regards to the practice questions naman po, yung CU World. Do you have any practice questions po that you utilize? Actually po, hindi ko kaya yung world. Ano na po, kapos na po ako sa budget nung time na yon. Nung bumalik kasi ako sa ER, mga August din yun. Parang pang third cycle ko na din ata yon. Tinapos ko lang siya. Ang ginagawa ko pa konting-konting attend ng live lecture. Kumbaga, naging team recorder na ako nung time na yun. August, September, October. Naka-receive ako ng ATT po, September. Opo. Actually, Mm. dinidelay ko yung processing kasi gusto ko i-timing yung exam date ko sa bakasyon ko. Kasi gusto ko sa Pilipinas po ako mag-take ng exam. So, nung naka-receive ako ng ATP, doon ko na decide na kukuha na ako ng Archer. Archer po yung kinuha ko kasi carryable sa budget, ganon. Mm-mm. Tapos, 2 months lang po yung kinuha ko. So, nung nakuha ko na yung, na-subscribe na ako sa Archer, doon na ako, Q-banks na ako lahat hanggang sa exam date ko. Hanggang sa na-expire po pala yung, yung Q-bank ko. Actually, yun na po yung ginagawa ko. After po nung duty ko, ginagawa ko is, nagsasagot po ako ng, ano po ba yung end ng Archer? Parang 85, o yun po, 85 lang po yung maximum questions niya. Ina-alternate ko po siya. Readiness po at saka yung CAT, yung CAT. Mm. Na-alternate ko siya. Ang ginagawa ko is, sa first po, nagsasagot po ako ng 85 questions. Tapos, the next day po, ang ginagawa ko is nire-review ko yun, item by item, hanggang 85. Nire-review ko siya. May isang notebook po ako, actually hindi ko dala. May isang notebook po ako, doon lahat ng notes ko, Q-banks lang yun. Archer notes Wow. lang po yun. Every item po, tinitake ko, every item hanggang 85. Tapos, pag natapos ko na, the next day, magsasagot na naman ako. Alternate po, si 80 na naman ako. Tapos, yung, yung mga questions na naman doon, the next day, nire-review ko siya. Hanggang sa nagbakasyon na ako dito sa Pilipinas. Nung nagbakasyon ako, by the way po, nag-book po ako ng exam January 15. So, nagbakasyon na ako. Lumipad ako papunta dito sa Pilipinas, January 5. So, the rest po, nagre-review na ako. Tinapos ko na lang po yung remaining days po na ma-expire yung Archer ko. Parang na-expire yung Archer ko January 13 po. Tapos yung exam date ko 15. So, timing ko, sabi ko, Oh. makapag-relax po ako the day before my exam. So, sabi ko sa sarili ko, tatapusin ko na lang yung Archer to. Pagkatapos nito, magre-relax na ako. So, yun po yung ginagawa ko. Nagre-relax na ako January 14, tapos exam date, yun na the day. Sa Makati po ako nag-take ng exam po. So, yun po. Actually, hindi ko natapos lahat ng questions ng Archer. Parang 900 items lang ata ako noon. Mm. Tapos nangihinayang nga ako kasi 2,000 questions po yun, pero hindi ko siya natapos. Mga 900 lang yun. Na-meet ko po si Ma'am Rosenda parang 2 days before ma-expire po yung 2 or 3 days before ma-expire po yung Archer ko. Tinuruan po ako ni Ma'am Rosenda paano atakihin yung questions. Tinitignan ni Ma'am Rosenda yung mga sagot ko, yung mali ko, ganon. Tapos, yun po, hindi ko masyadong nagamit po yung Archer, pero okay lang. Yes, RN naman. It's nice to know, Ma'am Vanessa, that you have utilized question banks, no? It doesn't matter po of what question banks po ang i-avail natin, no? Yes As po. long as we do our practice questions, si iPass sa Moodle Yes account, po. meron po yung mga Yes practice po, meron questions. po. Di Yes ba? po. Kinuha ko din po yon. Pero hindi po lahat. Pero kinuha ko. May mga questions.
Ano kasi sir, may attitude po kasi ako na pag may mali po ako, nade-depress ako, pero hindi naman yung sobrang depressed. So parang Mm. nawawalan po ako ng gana, parang ang liliit ng scores ko. Yung mga drills po sa IPAS, pag maliit po pag hindi pumasa yung scores ko, grabe sa nawawalan ako ng gana, nade-depress ako, yung mga ganun. Kasi Yeah. nga, nung bago pa lang ako sa review, naalala ko, ito pala naalala ko, first day ng review ko, si Sir J yung topic na yon, renal po yung topic na yun. Tapos, Ah. nakikita ko sa chat box, ang dami mga comments, tapos, ang gagaling nila. Ba't nila alam itong mga ganon? Ba't alam nila yun? Yung mga hindi ang mga unfamiliar na mga pangalan, yung mga ganito, ganyan. Ba't alam nila? So, doon ko napagtanto na mga previous cycle na pala yun. So, Oo. may alam na talaga sila. So, sabi ko na lang sa sarili ko, sige nang babawi na lang ako sa next cycle. Nagsasagot-sagot din ako. Pero konti lang, magta-type-type ako, interactions, ganon. Pero silent, ano po ako, reviewer, ganon. Silent reviewer. Nice. Yes po. So, yun lang naman yung journey ko. Kasi ang iniisip ko, dapat take one lang talaga. Dapat take one lang kasi nga, Mm. effort, yung oras, tapos yung money, yung pera na nilalaan mo para sa exam, intended lang dapat sa exam, at saka yung prayers po talaga, number one po. Ako, actually po, Islam po ako, Muslim po ako, pero hindi po kasi hindi po ako pinalaki ng parents ko na mag-practice as Islam, as Muslim. So parang lumaki ako as Catholic pero Islam po ako by the paper. Ganon. So, yun lang, ma-attend din ako ng mass, ganon. More on Catholic na talaga yung practice ko. Ganon. Mm. So, pray lang ng pray. Kumbaga, tapos review, pray, ganon. Alternate lang. Pero syempre, gawin mo din yung part mo kasi si Lord na po yung gagawa for the rest. Ganon. Yes, that's really true po Ganon. naman. Ang positive po kasi ng ano nyo, ng aura ninyo. How do you keep po having this positive mindset and what kept you motivated po during the challenging preparation process? Actually, jolly po talaga ako. Yeah, it Ano po, really shows. sobra jolly po ako na pagkatao. Tapos, ay, iniisip ko din yung family ko at the same time. Kasi para din to sa kanila. Yung sa kapatid ko. Ako po yung nagpapaaral sa kapatid ko. Breadwinner po ako. Yung Mm. parents ko po, hindi nagtatrabaho. Wala po silang work. Ako lang po yung nag-work. May business naman po sila, pero sabihin na lang natin, business is business. Hindi po siya hindi po siya stable. Kumbaga may ups and down yung business. Food industry po kasi yung business ng parents ko. So, hindi po siya every day, every time na nasa peak. May mga downs din po na walang sales, ganito ganyan. So, more on andito po sila nakadepende sa akin. So, yun po, family ko po yung inspiration ko. Always ko po silang iniisip. Sabi ko sa sarili ko na kailangan ko tong galingan, kailangan ko tong gawin para sa kanila. Kasi in the end, para din to sa kanila, para din to sa akin, para mabigyan ko din sila ng magandang life na hindi hindi life before, which is yung may changes naman kahit konti. Ganon It really adds up po, pa. Ma'am Vanessa, no? Being resilient po and you persevered po for this NCLEX. Kaya po, maganda ang naging outcome ng result natin. Yes So, po. you have remained po yung persistence, your determination throughout the, ano, no, your preparation journey. Ay talagang walang duda na you Yes will pass the po. exam. And are you the eldest po? Yes po. Actually, sorry po. Dalawa lang po kami. Ang college na po yung kapatid ko. So, hindi po din biro yung course niya. Engineering din po. Medyo mabigat pa po so sabi ko, ay, pero patapos naman din siya. Actually, third year college na po siya, pero ongoing pa po yung tuition fee. So, yun. Ako din kasi yung nag-shoulder nun.
So, hanggang sa from senior high po hanggang sa nag-college siya, ako po yung nag-shoulder nun. So, yun po. Very similar po ang situation natin, mama. I'm the eldest din. So, Um, pinag-aral ko rin po yung mga kapatid ko. So, after nilang graduate, nakapagtrabaho na, then it's time for me naman to pursue my dreams. So, there's always, talaga, no, a reason for everything. Hindi naman porket this time na tayo magte-take na exam, huli na. No. yes There's po, always totoo a po. time for everything po. And your Yes time is po. now. So, thank you. Thank Ang you ganda, po. ang napaka ano po niyo, ma'am, napakabait po ninyo. You're very helpful po. And you take all the responsibilities po ng magulang ninyo para tulungan ang kapatid niyo naman. So, Yes po. how do you po maintain your anxiety during the examination? Actually, ini-enjoy ko lang kasi siya. Ini-enjoy ko lang yung pag-review ko at the same time yung work ko. Oo, may mga anxiety attacks. Yung talagang while nagre-review ako, in the middle of my review, umiiyak ako. Actually, nangyari po yun. Ano na, mga 2 months, 3 months left na lang sa exam ko. Dun po, parang umi-intense na po yung anxiety. Ang ginagawa ko lang po is, nagipag-usap ako sa mga kakilala ko, sa parents ko, tinatawagan ko sila. Hindi po kasi ako nag-apply ng anxiety therapy. Ano ba yun? Yung sa IPAS? Management. Management yung gano'n. Hindi po kasi ako nag-apply kasi nga, hindi din ako marunong mag-apply. Parang, opo, approachable po yung IPAS, pero sa sarili ko po, mas accessible po yung family ko. At the same time, comfortable po ako sa kanila. So, tinatawagan ko lang din po sila. Tapos may ano po ako, may mentor po ako. Hindi, tinatawag ko na lang siya mentor kasi siya po yung andon from the start ng journey ko nito hanggang sa naging USRN ako. Andyan siya hanggang ngayon. Andyan siya. Actually, USRN din siya. Based on Florida siya. Si Kuya Noel, shout out Kuya Noel. Isa din siya sa motivation ko na yan po, isa din siya sa inspiring person ko kasi nga sinesendan niya ako ng mga pictures sa USA, kung saan siya located. Tapos sinesendan din niya ako ng mga na-achieve niya. So isa yun sa nakapag boost ng confidence ko, ng nagpapaalis ng anxiety ko na i-pursue tong dreams na to. Wala na atrasan kasi na-start ko na ganito, ganyan. Mina-manage ko lang siya as, talking with someone, ganun. That's Siyempre, nice. may mga iyakan moments, ganun. Pero na-manage naman. Ganun. Thank you for sharing po, Ma'am Vanessa. No? At least we get some tips coming from you para naman pag may anxiety attack na yung mga classmates natin, hopefully naman hindi mangyari, no? Pero it really do happen. Hopefully. So, Yes not only po. to your friends, no, Ma'am, you can always lean on to your coaches naman. Like what you said, Ma'am Yes Pao po. was there for you. How did Ma'am Pao po help you with your Ano NCLEX? po, every month po, nagko-coach po kami. Nagbibigay po siya ng tips kung ano yung mga plans ko, paano ko i-next step, paano ko i-proceed yung gantong step. Tapos, binibigyan niya din po ako ng mga la charity questions, yung mga U-World, yung mga ganun, yung mga PDF forms, yung mga ganun. Binibigyan niya din po ako, ano lang, mga pakonti-konting mga notes lang po. Yun lang naman yung mga tapos usapang girl talk. Baka yung, yung mga lang, yung mga regarding sa mga tips-tips lang, kung anong mga dapat gawin. Ganun lang po. That's nice. I mean, ang mga coaches naman po natin yan, no? Napagdaanan din po nila ang pinagdaanan ninyo. So they know how to handle Yes po po. this type of situation or ano, no? Or experiences naman. You just have Yes to po. practice po yung mindfulness para matulungan natin yung sarili natin to reduce yung stress and ma-improve ang focus natin. And number one po, ma'am, no, Yes I po. notice you really believe in yourself and your ability to para Yes ma-conquer po. ang NCLEX. Na talaga, alam mo, kaya mo to.
like what Sir Jay mentioned po, no? Yes po. If Manifest na-mention, lang po talaga. yes, manifest. And may lisensya nang nakalaan para sa atin. It's up to Yes us. po. Yun po. Yun po yung parati kong iniisip na naka-inculcate na siya sa utak ko. Every time na nagre-review ako, sinasabi ko, sige lang, nakikita ko yung mga kasama ko sa rooms na nanonood ng Netflix, nanonood ng mga kung ano-ano, tapos ako dito nagre-review. Sabi ko, sige lang, temporary lang to. Kasi yung success ko pang permanent na to. Ngayon lang to, sabi ko sa sarili ko, ngayon lang to, tiis-tiis lang po, Van, ganun. Tapos ngayon, okay na. Naalala ko din yung sinabi ni Sir Jay na may ginagawa na license si God. All you have to do is to do your part na lang po. Exactly. Mag-aral ka, do your best po. Kasi ibibigay din yun nila. Ganun. That's right. That's right, Ma'am Vanessa. And you have to think positively, no? And visualize natin yung success. So minsan, di ba, ginagawa po natin, sinusulat natin sa roadmap, yung name natin, and Yes then yung po. USRN. We really Yes po. manifest po. Actually po, gumawa po ako ng video. Nasa Facebook ko lang po. Gumawa po ako ng video ng journey ko. From the clinic hanggang sa pumunta ako ng Maynila, hanggang sa naging USRN ako. Gumawa po ako ng mini clip lang po. Tapos doon ko focus yung actually sumulat din ako ng name ko. Tapos doon talaga siya nakaharap sa table ko na may pangalan na Vanessa Jane, USRN. Tapos may nakalagay pa doon, don't let the NCLEX trick you. Ganon. Tapos, one take lang dapat, ganon. Tapos, sinulat ko din siya. Kasi nga, di ba, manifest po. Yeah. Sinulat ko din yung name ko. Dun po sa hotel kung saan ako nagstay sa Manila. Dun ko dinikit sa malaking salamin dun. Tapos, dinikit ko siya, tapos binidyuhan ko, ganito, ganyan. Nilagay ko talaga doon as in-emphasize ko, dapat PSRN ka by the day, January 15, 2024, Wow. gano'n. Kasi talagang manifest. Yun na lang din yung natitira ko, yung presence ni God, manifest yung positivity ko, na kailangan makuha ko to, ganito, ganyan. Ito na, yes, RN na Yes. si Vani. Hindi po ako makapaniwala na USRN ako. Kasi nakikita ko lang to sa mga kasama ko. Lo, USRN na sila. Nasa US na sila yung mga kasama ko. Tapos ngayon, wala na, nag-hope talk na ako. Nakikita ko lang to before. That's Sa nice. mga Ay, kasama. ma'am, because of that achievement po, no, here at iPass would like to present to you naman your iPass certificate. This certificate is proudly presented to Vanessa Jane Atiliano for successfully passing the NCLEX RN examination. This serve as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Ma'am Vanessa. Yay! Thank you po. Wow! May ganito na ako. Yes. So, any last message po for our classmates who will be taking their NCLEX very soon? Sa mga classmates ko po, dedication lang po sa sarili. Tapos, pray lang ng pray, do your part. Review lang po, huwag mawala ng pag-asa kasi nga may right time, may right day lang po talaga sa atin. Ibibigay lang din talaga yun ni Lord. Nice. Thank you for that tips po, no? For our classmates. And Ma'am Vanessa, would like to ask po, how did iPass help you in achieving your American dream? Purely sa review po, itong journey na to, dun ko lang kasi nilalahat dito sa IPAS. Yung lahat ng lectures from fundamentals until sa mga heavy topics, lahat sa IPAS lang talaga. Kaya dahil ng IPAS, USRN po ako. This is the best talaga. Thank you po. Definitely po, makakarating po ito sa the entire iPass team. Thank you so much po Yes po. for accepting our invitation for this Hope Talk. And you You're really did welcome inspire po, our sir. classmates for their preparation on this NCLEX. You have mentioned po, Thank no? you, You sir. just have to trust the process and stay determined.
your efforts Yes. will really pay off in everything that you do. You've incredibly worked hard po for this moment to come. So you just embrace Yes, po the sir. journey and maganda ang magiging resulta after that. I pass processing.